Nakakamiss na kumain nitong sinabawang isda kaya naisipan ko na rin na magluto para sa hapunan namin para may ulam kami ngayong gabi. Dito ako nagluto sa aking mahiwagang pugon, dapog tawag sa amin. Ito kasi ang ginagawa ng lola ko nung natandaan ko pa nung bata pa ako. Ang sabi niya sa amin palagi na pag magluluto kayo sa dapog nyo, dapat linisin nyo muna bago kayo magluto. Kasi gustong gusto niya na malinis yung aming lulutuan bago namin gamitin. Ayan po at nagpaapoy na rin ako kasi dito sa bahay nagpagawa talaga ako nitong dapog na to para na rin kahit papano ay dito ako magluluto. Nakakamiss kasi. So ayan at nagsaing muna ako and then pagkatapos ng saing ko, inugasan ko na rin yung aking mga hugasin. Kasi nga nagtatrabaho kami sa umaga, hindi na kami makahugas ng aming plato kasi nga wala kaming maid. Hindi kami mayaman yon. Kaya pag uwi namin sa gabi, ay sandamakbak na trabaho talaga ang naghihintay sa amin. Mga hugasin and then mga labahan. Ay nako, nakakapagod na parang ano ba, pero wala talaga ako magawa. Sige, gagawin ko yun. Kaya kung makikita nyo, napakaraming hugasin. O diba? Sana kayo, dito na kayo sa Mami Jen nyo. Multitasking yan. Ganyan talaga ang buhay ko. Wala akong inuurungan. Basta pagdating sa pagkain at sa trabaho, ay cool ako dyan. Kaya ngayong gabi sabi ko sa aking sugar papa, wala tayong ulam. Ano pa ang mas maganda? Gusto mo ba ng sinabawan na isda? Kaya meron ako dito 2 piraso na pisugo. Ayan, hinati ko lang sa 2 para magiging 4. Hinugasan ko lang yan para na rin kahit papano yung isda natin na hindi malansa. Sa sinabawang isda kasi guys, mas gugustuhin ko kasi yung pisugo. Yun lang ang kinakain ko pag sinabawan. Pag ibang isda, hindi ko na yan kakainin pa. So marami akong nilalagay dyan para yung aking sinabawang isda ay mabango, super bango. Para bang nakakagutom na. Ayan at kinayat ko na yung aking mga gulay-gulay dyan para mamaya pagkaluto ng aking isda ay ilalagay ko lang din doon sa aking niluto. Sa pagluto ng sinabawan na isda, hindi lang talaga mahirap guys. Sobrang easy lang. Alam na alam ko na kayang-kaya to ng 5 years old. So ayan naman at tinumpisahan ko na ang pagayat ng aking mga dahon-dahon, kamatis. Yung kamatis ko dyan is cherry tomato yan. Kasi meron dumaan. Ayun, humingi ako. Char. Pag may dumadaan kasi dito sa bahay and then pag may dala sila ng mga gulay-gulay, ayun, humihingi lang ako kahit konti-konti. Kasi alam ko naman na hiningi lang naman nila yun eh. Pero pag binili nila, syempre nakakahiya naman nun. Ayan at ginsinad ko na nga kon nga sinabawan nga isda, pinakulo ko lang yung tubig, nilagyan ng kamatis, yung kanyang pampalasa, bawang at saka kung ano-ano pa. And then hinugasan ko na rin itong aking pichay kasi itong pichay ko talaga may mga uod-uod pa yan. And then pagkulo, nilagay ko na yung aking isda na pisugo na 4 na piraso. O diba na marami na. Pinakuluan ko lang muna yan hanggang maluto yung isda ko. Tapos pagkatapos niyan, yun tapos na char. Yeah. Pagkatapos niyan, syempre ilalagay ko na ang kanyang mga pampabango, pampa-aromatic, and then itong pichay. O diba, sarap magigop ng sabaw sa ganitong hating gabi. O diba, pasabaw naman to yun. So hali na kayo dito at uwi na kayo at ako'y kakain na. Tayo ay kakain na, char. So ayan na po at syempre kakain na ang inyong Mami Jen ng sinabawang isda na mainit-init pa na makahangkahang. Masarap talaga ako magluto guys. Aminado talaga ako dyan kasi nga masarap din akong magmahal. Ay sana all. Kasi nga sabi nila pag yung babae ay masarap magluto, syempre masarap magmahal. Kaya hanapin mo na yung babae na multitasking, yung all around para na rin kahit papano ay hindi ka magsisisi sa buong buhay mo. And then of course, madiskarte, hindi lang umaasa sa'yo kasi nga mahirap pag yung lalaki lang ang may trabaho, di ba? So hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you again for watching. This is your Mami Jen saying bye.